Huwag kayong mabalisa. Ito yung ipinapahayag ng may kapal. Pagkakataon Pinoon kung saan ay noong linggo ay sinabi rin ni Jesus kay Marta na abalak-abala ka sa maraming bagay, ngunit isa lang ang talagang kailangan. Marami tayong pinagkakaabalaan at maaaring marami tayong pinagkababalisan. At isa na rito ng pagdating ng kamatayan. Pero tulad ng pinayag sa Ebanghelyo ng sa panyaya ng pinayag ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Hindi sapagkat hindi dumadating ang pagkabalisa sa atin. Ngunit panyaya niya na huwag tayong magpadala sa kabalisahan ng daigdig ito. Huwag natin hayaan na madala ang ating kalooban at magamit sa mga bagay na hinaharap natin. Kasama na rin ang pagdating ng kamatayan. Sapagkat ito ay isa sa bahagi na nawa ay hinihahanda tayo ng Diyos. Huwag natin kalimutan. Yan ay isang bagay na hindi natin matatakasan. Sapagkat wala namang nakatakas ng kamatayan. Kahit na nga yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na kung saan ay pinamanig na tayo iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paghihirap pagkaman tayo ng ating muling pagkabuhay. Pero mahal ng Pinoon, huwag natin kalimutan natin ay inihahanda tayo ng Diyos sa kanyang pangako natin sa buhay pagkatapos ng daigdig nito. Yung may inuwas ay i-include na rin o kaya may kapistahan ni Santa Maria Magdalena. So, si Santa Maria Magdalena, kung minsan pinukonfuse natin kay Santa Maria ng Bitanya. Yung Santa Maria ng Bitanya, ito yung kapatid ni Marta at ni Lazaro, yung kabahagi ng Ebanghelyo natin ng linggo. Iba po si Santa Maria Magdalena, iba po si Santa Maria ng Bitanya, na kapatid ni Marta at ni Lazaro. So, bahagi yun. Bakit po tama naman, yes naman yun. At maaaring baka sa pagkakataon na ito ay magkasama na sila doon sa kaharian ng Diyos. Pero ano po yung isa sa mga biyaya na huwag natin kalimutan kay Santa Maria Magdalena na makita natin natin kasi ito yung pagkakataon na madaling araw pa ay isa sa mga tao na nakita niya na si Jesus ay nawala sa libingan at kanyang hinanap. Nalungkot siya at siya ay hinanap. So bahagi ng umisan sa buhay namin sa daigdig, marami tayong kalungkutan. Pero tayo pala yung nalungkot kapag nawala ang Diyos sa atin. Kung minsan hindi natin namamalayan, kung minsan pa nga mas nalulungkot tayo kapag may mga bagay na nawawala sa atin. Pero kung minsan hindi natin pinalulungkot na kapag nawala ang Diyos. Bahagi yun. Sabi nga natin, kung minsan ay
binabaliwala natin ang Diyos. Pero yun, si Maria, nalungkot siya sapagkat hindi niya makita si Jesus. Pero anong ginawa niya? Hinanap niya. Hinanap niya. At nung natagpuan niya, anong ginawa niya? Ipinahayag niya ang Kristong muling nabuhay. Ano? Kasi ang utos sa kanya ni Jesus, sabihin mo sa aking mga alagad na ako ay muling nabuhay. So bahagi yun. At yun nilo yung hamon na Jesus sa atin, tayo ay mamamatay sa daigdig na ito. Pero tayo ay kanyang muling bubuhayin. Yan po yung paniniwala natin. Bubuhayin niya muli tayo. Hindi na sa daigdig na ito. Ngunit doon sa kabilang buhay. Kasama ng mga anghel, kasama ng mga Birheng Maria, kasama ni Santa Maria Magdalena, at maaari kasama ng ating mga mahal sa buhay na nauna na. At yun ang itinulog natin. At nawa ay higit na pakinabangan ito ni Nestor. Bahagi yun. Kaya napakalaking at isa sa kaligtigan na pinamamalig namin ngayon ay yung pagkasakatuparan ng ating mga tungkulin. Lalo-lalo na yun, pagtanggap namin ng mga sakramento. At yung isa pasensya na kayo, pinagdidiginan ko ng pansin, no? Yung isang sakramento na yung pagpapain ng langis sa mga may sakit. No? So, huwag mo kayong naiya na magpapain ng langis sa mga may sakit. Bakit? Yun yung assurance ng Diyos. Ang Diyos ang sabi mo na yung mga kapatid natin na pahiran ng langis sa Indianin, ay hinihanda nila yung kanilang sarili na harapin ang Panginoon doon sa kanyang kaharian sa langit. Yun po ay isang maliwanag na tanda. Kaya yun yung isang katatagan ng sinistorya. Makakasama na yun. Mahari siguro siya ay dumaan sa purgatorio kung sakali man may mga kakulangan siya na hindi bigay ng katarungan. Pero sigurado na siya ay nakahinig ng patawad at nagpahayag ng pananampalataya kay Jesus at pagtitiwala na siya ay muling bubuhayin ng Diyos pagkatapos ng kamatayan sa daigdig na ito. At ito po ang nawa ang higit namin pakinabangan. Nawa ay makita natin sa pagkakataon na ito na sama-sama natin sa harapan ng Panginoon. At ito po yung kalimutan natin kalimutan. Akala natin kung isa na ngayon nagdarasal tayo sa mga patay. Baka nakakalimutan natin. Kaya hindi tayo may pagdasal ng mga patay. Kaya yung bahagi yun na ilulong natin sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, yung aking paniniwala